Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning! Pakilakasan mo ang pagsasalita. Sabihin mo, good morning! Ganyan mo sasalubungin ang pagpapala ng Panginoon. Hallelujah! Kailangan masigla ka sa buhay na ito. Pag hindi ka masigla sa ibabaw ng buhay, sa ibabaw ng mundo, tayo po ay gagapiin ng mga sistema ng sanlibutan. Kailangan mas mataas po tayo. Mas mataas ang ating energy. Kailangan mas mataas ang iyong energy kaysa sa mga tao na sa sabungan. Sila mataas ang energy doon. Mas mataas din ang energy ng mga tao na pupunta sa mga tinatawag na mga networking company. Why? Kailangan nila yon. Pero tayo, mas totoo, dapat mataas ang energy mo kasi nakatira ang Diyos sa iyo. Huwag mo ayang mamatay ang kapangyarihan ng Diyos sa iyo. Ikaw ay tao na, ikaw ay espiritu na binalutan lamang ng katawan. Huwag mo hayaan ang katawan ay manaig. Hayaan mo manaig yung tunay mong ikaw, na bago ka nagkaroon ng suot na katawan, ikaw ay isang nilikha ng Diyos na ayon sa kanyang wangis at ayon sa kanyang larawan, na mayroong katulad niya, sangkap niya. Ngunit, nung ikaw ay nagkaroon ng damit na katawan, hinayaan mong ikaw ay maging mababa. Kaya pag ikaw ay nagbibigay ng mga bagay patungkol sa Diyos, kailangan masigla ang iyong buhay. Masigla! Pag sinabi ko masigla, pwede ko ba kayong masabihan na sumunod? Pag masigla, ikaw ay mayroong tinatawag na excitement. Nauutusan mo ang iyong sarili maging maging excited. Kaya pag sinabi ko, ikaw ay malusog, sumigaw ng amen. Pinalusog ka ng Panginoon. Pinrotektahan ka ng Panginoon. At binibigyan ka niya ng kasagutan sa buhay na ito. Hallelujah. Sumigaw nga kayo lahat dito ng amen para hindi kayo marunong sumunod. Sumigaw ng malakas sa amen. Sumigaw ng malakas sa amen. Yun na ba yung malakas ninyo? Parang mahina. 1, 2, 3, isa pa. Oh, parang mahina. Doon malakas lang. Dito mahina. Ito nga. Dito, 1, 2, 3. Dito parang tumataginting eh. 1, 2, 3. Umahabol kayo. Sige, habulin nyo. Ako totoo lang eh. Mamaya maglalagay tayo dito ng sooner or later, magkakaroon tayo ng LED. Tapos yung sound natin, makikita kung sino may pinakamalakas, mag-respond. Alam niyo, ang buhay natin, mga kapatid, sa ibabaw ng mundo, i-prepare mo nga, Martina, please, Ephesians chapter 4, habang nagpapaliwanag ako. And I'll be speaking only for few, then babalik tayo sa pagpupuri. Ephesians chapter 4, verses 22 to 24. Listen up, mga kapatid. Binibigyan ko kayo ng paalala. Sabihin mo nga sa katabi mo, huwag kang matulog. Bibigyan ko kayo ng karapatan, mga kapatid, na sino man ang katabi nyo natutulog, sisingilin mo, sa iyo yung pera. Sabihin mo lang, Pastor, may natutulog dito. Alright? Pag nahuli, 50 pesos. Sa iyo kagad yun, sa iyo yun. Alright? Dito, wala mo ng kapatid, wala mo ng nanay. Pag natulog, magbabayad. May bayad ang pagtulog sa loob ng church. Pakisabi mo, may bayad ang pagtulog, ha? Tapos, tandaan nyo, dito sa church, walang tulog kasi pagkatapos ko mag-message, may take away. Ibig sabihin ng take away, ano yung natutunan mo, hahanap ka ng partner, sasabihin mo yon. Sa mga may partner na hindi marunong magbigay ng take away, isumbong mo ulit sa akin. Ang hindi marunong magbigay ng take away, 50 pesos ulit! Oo. Alam nyo kung bakit? Alam nyo, pag walang pressure, walang galaw. So, kailangan may pressure. Tinatanggap nyo ba yung pressure?
Parang ayaw sumagot. Sumagot nga kayo ng mahusay habang may boses kayo. Huwag kayo hintayin na meron kayong mga sakit para hindi kayo masumigaw. Huwag ka kayo deliberate na tamad. Habang meron kayong boses, sumigaw kayo at sumunod kayo na parang bata. We are all children here. Alright? Are you listening? Kayo ba yung nasa loob ng church? Pag nasa loob ng church, malaya ba o hindi? Malaya ba o hindi? Sumigaw ang malaya ng amen! Kailangan ganyan sa loob ng church. Kung mas malaya mga sabongero, mas malaya kayo. Sa loob ng sabungan, marami nagsumisigaw ng Kristo! Kristo! Kayo dito, tahimik lang. Kailangan kayo rito, malaya. Alright? Pangatlo pag may nakita kayong cellphone, tapon nyo sa akin! Rarapol natin. Hablutin nyo, tapon nyo, bigyan nyo sa akin. Bibigyan ko kayo ng example, irarapol natin. Parang may narinig ko, rapol natin sa Thanksgiving. Pampadagdag Alright. Ephesians chapter 4. Kayong lahat, bumasa. Basa. 1, 2, 3. Alright, ayoko yan. King James tayo. Alam nyo, sinasanay ko kayo kahit na hindi kayo mga Inglesero o tayong lahat. Pero King James, matututo rin tayo. Kasi ang King James, poetic. Maganda parang poem. Alright, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ang tignan nyo mabuti yung put off, former conversation, old man. Tatlo Ano nakita nyo? And then, one more time. And then yun ang final, which is, next verse. Audience, kaya ko kayo laging pinare-respond kasi ayoko yung nakatingin lang kayo. Ang tagal na natin, 35 years na nakatingin lang kayo, nanonood sa akin. Ngayon, pagpunta nyo rito, marami kayong gagawin. Kaya pag sinabi kong basa, bumasa kayo. Ito, example to ng pagsunod kaagad. I am not making you like little children. You are. So, dito lang kayo nakakapagbasa ng Biblia. Sasabihin nyo, Pastor, paano mo nalaman? Alam ko. Kaya nga, nilalagay ko, pinababasa ko kayo para wag naman tayo sabihan ng Lord, isang linggo hindi ka nagbasa. Sabihin mo ngayon, buti nakapagbasa ako. Salamat doon sa mga nakakalam. One more time. Yan, gusto ko lahat sumasabay. Next verse. Natandaan niyo yung put on. Everybody say, put on. And then, the next one is new man. So, kanina, put off. Ang katapat niya, put on. Kanina, old man. Ngayon, new man. Tapos, yung former conversation, tayo ngayon, created in the image of God. Ibig sabihin na, which after God is created, meaning, created after the image of God in righteousness and true holiness. Right. I want you to be focused on me because short lang ito. All right. What I would like to talk about is this. Alam nyo, mga kapatid, lahat ng messages ko ay tinutulungan tayo paano mabuhay sa ibabaw ng mundo. Bakit ko sinasabi lagi, paano mabuhay? Yan ang isang unang-unang
Pagdating mo sa ibaba ng mundo, hindi mo alam paano ba mabuhay. Sasalubungin tayo ng mga customs, traditions. Alright? Sasalubungin tayo ng mga religious doctrines. At ikaw naman, batang-bata pa, wala kang alam. Paano mo masasangga ang mga dumarating sa iyo? So, tatanggap ka lang. Mapalad ka kung ikay mapupunta sa ganitong katulad na church. Hindi pa ako nagmamalaki. Kinikilala ko lang pagpapala. Kung hindi nyo pa alam ang pagpapala nyo, dapat alam nyo. Mga kapatid, kung napunta ka sa pagiging Muslim, ang layo mo. Kung napunta ka sa pagiging Hindu, ang layo mo. Kung ikaw ay naging isang parte ng mga Buddhist, aba, ang layo mo. Hindi nyo ba alam, ang laki ng pagpapala nyo? Yung nakaka-feel ng pagpapala, pumalakpak lang. Alam mo, samahan mo ko, maging excited ka. Kahit nakaupo ka riyan, nilalabas mo yung energy mo. Now, mga kapatid, hindi tayo biglang nakakaalam kung paano mabuhay. Kaya ang messages ko ay paano ka ba mabuhay? Paano ka ba mabuhay? Now, alam niyo, masalimuot. Lagi ko itong nilalagyan ng summary kasi kita ko na yung picture natin. Summary, biglaan lang ito. No, makikita nyo. Ikaw, nagpunta rito, wala kang kaalam-alam. Ano ba ang kinalalagyan ko? Bakit ako nandito? Sino ba itong mga magulang ko? Ay, tatanggapin ko sila magulang ko. Tapos, tinuruan ka ng tradisyon, mahalin mo magulang mo. Sabi sa Biblia, nabasa mo rin. Mabuti naman nabasa mo, pero sinusunod mo kasi may nababasa ka. Kaya lang, pira-piraso yung mga natatanggap mo, hindi buo. At ikaw naman ay hindi ka talaga nagbibigay ng magandang oras na hanapin mo muna yon. Bagkos, hindi mo hinanap yung totoong dapat mo hanapin. Ikaw ngayon ay dumaloy sa malaking agos na kung saan kailangan mo mabuhay. So, paano ka mabubuhay sa ibaba ng mundo? Kailangan meron kang pera, meron kang kinikita. Para naman ang katawan mo ay meron sustenance na kinakain. Dahil pag walang kinain ng katawan mo, magkakaroon ng diferensya. So, nauna ang mga bagay na kailangan mo sa buhay, yung physical. Kaya sa physical, una nag-engage. Pareho-pareho tayong ganyang karanasan. Tama ba? So, tayo lahat dumating sa material na pangangailangan. Lahat material. Kailangan dito kasi nasa katawan ka, material eh. So, nagkaroon ng merong main currency. Pag main currency, ibig sabihin, ito yung, nagkakarit, dumadaloy. Ito yung way para mag-exchange tayo ng ng mga bagay-bagay na meron ka, nawala ko, at meron ako nawala ka, magpalitan tayo. Pero, meron tayong exchange na tinatawag na acceptable sa akin, acceptable sa iyo, na tinatawag na money, pera. So, ang pera ay naging, sistema, dito sa ibabaw ng mundo na ikaw nasa katawan, kailangan meron kang pampalit. May bibili ka, etong pampalit, pera. So, halos lahat ngayon, meron tinatawag na presyo ng pera, kaya ang pera ay napakalaga kasi ito yung magbibigay ng mga bagay na pag ito ang kailangan mo, itong pampalit dyan. Ready na. So, modern way ng buhay natin. Hindi katulad noon, ang pinampapalit kung anong meron kang mayaman, ako meron mga, hayop na mga, inaalagaan, so palitan ko yan, ikaw naman meron mga tinatawag na prutas, mag-exchange. Pero ngayon, meron na tayong tinatawag na currency, money. At ngayon, digital na. So modern na tayo. But the same way, principle, ganun pa rin. Kaya, sa buhay natin, tayong lahat naging abala sa pagganap ng pera. Ang pera hindi masama. Walang masama sa pera. Lahat tayo gusto ko magkaroon ng pera. Sa lahat ng gusto magkaroon ng pera, biglang mo itaas ang kamay para mauna ka. Sino may gusto ng pera? Ako rin. Taas mo lang kamay mo. Ako rin. Now, baba ang kamay. Alam nyo, kailangan ng pera. Huwag natin sabihin ng pera ay masama. Sa loob ng church, hindi natin pinasasama ang pera. Ang pera ay pinahintulutan ng Panginoon na maging bahagi sa buhay nang ikaw ay nandito sa ibabaw ng mundo. Ngunit, yan din
ang maaari maging sani para malimutan mo, bakit ka ba nabubuhay sa ibabaw ng mundo? So you see, ang tao ngayon, kailangan ng pera para makasabay sa mga, sa mga trend, sa mga fashion, sa mga fad, sa mga system, para magkaroon ka ng, tinitingala ka, nilulukap ka, nasa higher echelon. Ito yung sinasabi ko ng system na hindi naman kinakailangang sumabay. Pero napapasabay tayo kasi lahat sila ay sumasabay. Alam niyo ba, sa psychology, kapag ang lahat ay ginagawa, kahit mali, gagaya ka na lang kasi ikaw na lang natitira. At ang tao, psychologically, ayaw niyang siya ay naiiba. Kaya mas madaling umanod ang tao sa kanyang nakikita kesa sa nalalaman niyang tama. Sumasang-ayon ba kayo? Sumasang-ayon ba kayo? Masasabi ko lang, hindi ko tinataas ang aking sariling bangko, ngunit marahil isa ako doon sa hindi sumasabay. Bakos kaya ko lumaban sa Agos, dahil kung alam ko doon ako dapat, kahit palaban ako sa Agos. Ngayon, siguro kung nasama ako sa eksperimentong yun, hindi ako sasabay. Pero, normally, sasabay. Kasi mas madali sumabay kaysa sa lumaban sa Agos. Now, balik tayo. Ako po yung nagbibigay ng mensahe ng mga bagay ng, ano ba? Bakit ka ba nandito? Yan. So, in summary, mabilis lang ito. Ikaw ay pumunta dahil may pinanggalingan ka. Ikaw ay pumunta sa ibabaw ng mundo. Are you listening? Dahil galing ka sa Spirit. Amen? Hindi ka katawan, ikaw ay Spirit. Amen. At sa Spirit mo, ikaw ay malaya at marunong. Nandoon lahat ang katangian na ginawa ng Panginoon. Ikaw, bilang isang ginawa ng Panginoon Spirit, inayong kanya sa kanyang wangis at larawan. Ibig sabihin, ikaw ay makapangyarihan sa iyong spirito. Say amen. Say amen. Sabihin mo nga, makapangyarihan ko pala. Sabihin mo nga, makapangyarihan ko pala. Ay, nako, parang hindi nyo alam. Sa church, pinaalam ko yan. You are powerful. Say it, I am powerful. I am powerful. Bakit? Dahil ikaw ay ginawa ayon sa wangis at larawan ng Diyos. Bigyan ko lang ng diin para malaman nyo kasi mas na-feel ko pero gusto ko ipasa yung feeling na ito. Alam nyo ba ngayon, sasabihin nyo marahil, makapangyarihan ng mga AI ngayon, artificial intelligence. Makapangyarihan o hindi? Makapangyarihan because magtanong ka lang sa kanya, alam niya. Anything, anywhere. Hindi na katulad noon, bibili ka ng isang volume, 2 volume ng mga, mga Encyclopedia Britannica. Pag meron kang ganyan, ay yaman mo, saka mukha ka matalino, kahit hindi mo naman binabasa mga libro ito. Display lang yun, pero mukha ka ng matalino kasi bumili ka ng, Encyclopedia Britannica, kakapal. Mga kapatid, yung mga Encyclopedia Britannica, dala-dala mo ngayon sa cellphone mo. Yes. Oh. Isang click lang, magtanong ka lang, kahit ano itanong mo, marunong. Lalo si chat. Kaya ang tawag doon, artificial intelligence. Ano tawag? Pakilakasan. Ano tawag? Lakasan pa. Ano tawag? Ito ang hindi mo alam. Mas magaling ka doon dahil meron kang tinatawag na divine intelligence. Yung pumapalakpak, tanggapin mo ha. Meron kang divine intelligence. Hindi mo lang alam. Kaya sa loob ng church, ito'y binubuksan, inuhukay ko para magamit ninyo. Mga kapatid, pag nakita nyo yon na ikaw ay nilikha, meron kang divine intelligence sa loob mo. Kaya lang, hindi mo siya nalalaman dahil ang iyong buhay ay sinakop ng katawang binalot mo lang sa Kanya. Meron kang katawang binalot sa loob ng iyong spirito.
Pero, yung binalot mong katawan na yun ang mismong ibinuhay mo. Na napaka-limited. Ngayon, tinuturuan ko kayo paano mabuhay. Ganito ang tamang mabuhay. Sana nakikinig kayong lahat. Ang tamang mabuhay ay makabalik ka sa Espiritu habang ikaw ay may suot na katawan. Ulitin ko, nakikinig ba kayo? Huwag mo ngayaan, mo-convince ka ng katawang ito na nakikita ng mata mo, narinig ng tenga mo, katawan yan! Naamoy, nalalasa na hawakan. Yan ay katawan. At yung mga yan ay nagbibigay ng mga message sa iyo. Nagbibigay sila ng mga messages sa iyo. At ang mga messages na binibigay nila sa iyo ay artificial. Artificial intelligence. Ang totoong intelligence ay galing sa Spirit. Pag pumalakpak kayo, huwag kayo mahiya, palapakan niyo ang Panginoon. Now, paano ba mabuhay? Mabuhay ka na ikaw ngayon ay kumikilalang suot mo lang ang katawan mo, pero ang totoong ikaw ay yung Spirit na nilikha ng Diyos sa iyo. Now, ito na po ang nangyari natin. Dahil nga tayo po ay wala sa Panginoon, tayo ay naglagay ng isang personalidad. Itong personalidad na ito ay kinilala mo, at ang tawag sa kanya ay created persona. Everybody say, created persona. Nilikhang persona. Sino yung nilikhang persona na yon? Ikaw, nilikha mo yan sarili mo. Ngunit yung ikaw na ikaw, ang lumikha doon ay ang Diyos. Pero itong pagkatao mo, ikaw ang lumikha niyan, base sa mga idea na pinasok mo kung sino ka. Sa dinaanan mo sa buhay mo, dahil ito dinaanan mo, nagkakaroon ka ngayon ng idea kung sino ka. Dinadagdagan mo unti-unti, nilalagay mo ng konklusyon. Habang ikaw nag-i-interpret sa dinadaanan mong karanasan, naglalagay ka ng interpretasyon at konklusyon hanggang sa mabuo sa isip mo na ako ay ganito, hindi ako ganyan, ganyan ako. Ikaw ang bumuo sa iyong persona. Yun, nakakaintindi, sumigaw ka na mula sa amen. Ay, salamat. Yun, natutulog, sumigaw din ng amen. Natutulog ka eh. Kita niyo na, may natutulog pa rin. Makinig kayo. Pag tulog kayo, amen lang ang marinig ninyo. Mahalata kayong tulog. Okay. Are you listening? Now, yung created persona mo, ito yung tinatawag na, balik ka sa 22 again, Martina. Ito yung tinatawag na old man. Now, concerning your old man, put off. Wow. Put off. Put off. Pag sinabing put off, i-discard mo. Pag sinabing put off, hubarin mo. Pero pag sinabing put off sa akin, ito ang ibig kong sabihin, patayin mo. Patayin mo. Now, I'll go to one fault immediately. Are you with me? Alam nyo ba, sa buhay na ito, hindi pwede dalawang buhay ang mabuhay at one time. May dalawa kang buhay ngayon. Isang old man at saka isang new man. Old self at saka new. Alright. Old conversation, old consciousness,
at saka new consciousness and new conversation. O, teka muna. Mga kapatid, ganito po ang ibig ko sabihin. Ito na yan. Pakinggan nyo maigi. Tayo po ay nasa old man, pero kailangan pumunta na tayo sa new man at kailangan mamatay ang isa. Kung gusto mong mabago, sabi mo nga, gusto ko mabago. Kung gusto mo mabago, sabi mo, gusto ko mabago. Isa roon dapat mamatay. Sapagkat hindi ka pwedeng mabuhay sa dalawa. Isa lang. Siyempre, alam na natin, sino yung dapat mamatay? Yung old. However, mga kapatid, ito malaking bagay na mawawalang parang, tabing. Mga tabing nito. Ganito yan. Alam niyo mga kapatid, marami sa atin gusto mabago, pero ganitong ginagawa nila. Ito na yung paliwanag ko, mahalaga to. Ganito yon. Halimbawa, may isang tao, si A. Ito na. Gusto niya yumaman. Sino gusto yumaman? Taas ang kamay. Sino gusto pang, umasenso? Taas ang kamay. Tapos, meron pa kayong mga gusto sa buhay nyo. Sino yung gusto yung every year nakukuha nyo yung desire nyo kasi sabi ng Panginoon, pwede nyo makuha. Sino gusto makuha ang desire? Ito yan, ha? Now, mawawala ang isang malaking balakid. Pakinggan nyo maigi. Ito yung old man. Tapos, si old man, sabi niya, gusto kong yumaman. Ngayon, hindi nyo alam na nasa old man pa rin kayo, pero gusto nyo yumaman. Mga kapatid, yung old man, hindi pwede yumaman yan. Kasi sa old man, ang alam niya lagi, poverty. Sa old man, walang alam na riches. Sa old man, walang tinatawag na abundance. Old man siya eh. Pero ang nangyayari, gusto ko yumaman. Pero nagsasalita yung old man. Yung sinabi niyang gusto niya yumaman, nagtatry siya yumaman, alright, dahil naintindihan niya, pero ang old man, yung pinakang vibration within ng old man, ay poverty. Helplessness. Incapacity. Yung mga hindi kayang gawin, na laging hindi ko kayang gawin. Ang ibig ko sabihin dito, mga kapatid, kung gusto mong yumaman, huwag mong hayaan na yung old man mo, hindi mabago. Kasi marami sa atin, gustong yumaman, pero hindi niya gustong baguhin yung pagiging old man niya. Tumbok ako, di ba? Nilahita ko. Are you with me? Para bang, huwag mo na akong baguhin, Lord, basta gusto ko na lang yumaman. Ganyan ang gusto natin! Na para ba ang gusto mo lang, patsi-patsi. Kasi, ano nyo po ba, malaking energy ang kailangan kung gusto mong mabago. Kasi, kailangan meron kang shift. Meron kang transform. Pag sinabing trans, nag-move. Transport. Pero nag-trans ka into another form. Hindi pa pwedeng, you are in the same old way. Tapos, nagnanasa ka magkaroon ng pagbabago doon sa pagiging luma mo. Sino nakakaintindi? Sumigaw ng ako! Yung mga hindi nakakaintindi, wag kong ganyan ha, baka manatili ka hindi nakakaintindi, sumigaw ka ng ako, kahit na hindi mo manaintindihan, kahit konti lang. Sino nakakaintindi? Sumigaw ng ako! Yan, ganyan. Now, naintindihan nyo? Ito po yun. Mga kapatid, kinakailangan hanapin mo ang bago mong sarili. Sino ang nakafeel na sinasabi ko? Mga kapatid, hanapin mo yung bago mong sarili. Kasi, pag hindi mo siya hinanap, ang daling bumalik sa luma mong sarili. Iintindihan ko kayo, parang gusto niyo pa yata yung luma niyong sarili. Gusto niyo pa rin sa dati pa rin. Sa dating dating ikaw. Dating dako. Mga kapatid, sino na ang gusto talaga kunin ang kanyang bagong sarili? Taas mo lang kamay mo. Panginoon, as you see our hands lifted up,
This is our desire. This morning, we want to be in our new man. In Jesus' name. Now, let me tell you one more. Let me tell you, listen up. Keep, tightly with me. So, hindi ka pwede yumaman na nasa loob ka ng sarili mong pagkaluma. Kinakailangan mamatay siya. Ano ibig sabihin ng mamatay? You put off. You put off. Everybody say, put off. Dinidiscard mo siya, tinatapo mo, o inililibing mo na, ilibing mo na, huwag mo na yan, bumangon pa ulit. Mga kapatid, hallelujah. Kadalasan ng tao pag namamatay, hindi niya nakikita sarili niya. Dito maganda. Kaya mo makita sarili mo, ilibing mo na ang sarili mo. Dapat magkaroon tayo ng kanyang something na ceremony. Inilibing mo ang sarili mo. Now, when you learn how to put off yung old man mo, meron tinatawag na former conversation. Ang interpretation dyan is your old ways. Old ways. Pero kukunin ko sa conversation. Bago maging ways mo, meron tinatawag na, everybody say, conversation inside. Lakasan. Conversation inside. Kaya ako kayo pinasisigaw kasi ayaw ko kayo matulog, baka magbayad kayo ng 50 pesos. Pagbabayarin ko talaga kayo. Sabihin mo, inner talk. Inner talk. Sige na, one more time. Inner. May nag-uusap sa loob. Alam niyo ba mga kapatid, kayo, ang tawag niyo dyan ay self-talk. Self-talk. Psychologically, nakikipag-usap ka sa sarili mo. Alright. Ito yung mga former conversation sa loob. Ito yung mga former conversation. Pag may nakita ka, sasabihin mo, hindi ko kaya yan, hindi ko kaya yan. That is your self-talk. Pag may nakita ka na naman, galing niya, ako hindi ko kaya yan. Ganito lang kasi ako. Self-talk. Ay, bumili siya ng bagong sasakyan. Ako hindi ako bibili. Mahirap kata magbayad. Ano tawag dyan? Kung ano ang iyong talk sa loob, yun ang iyong ways. In-interpret sa Bible, old ways. Bago maging old ways, ang galing ng Biblia, even the King James, former conversation, ibig sabihin, the way you talk inside yourself. Yung old man, may sariling language yan. Ang mga language yan, wala akong pera, wala akong pera. Paano ka pagyayamanin ng Panginoon? Kung sa loob mo, sabi mo, wala kang pera. Paano ka pagagalingin ng Panginoon? Kung sasabihin mo, yung sakit ko, wala nang yan, lunas. Kung doon pa lang sa loob mo, ay meron ka ng talk. Eh di ang ginagamit mo ay yung old man mo. Sumigaw ka nga, old man! Old man! Patayin ka na! Patayin ka na! Yung sarili mo yan, ha? Huwag kang papatayin na sa labas. Yung loob mo lang pinapapatay sa ng Panginoon. Alright? Huwag mo nang hayaang mabuhay pa yung old man. Pag meron kang naririnig, may narinig ka. Tapos magsasalita yung old man at alam mong negative. Sabihin mo, hoy, old man, huwag ka nang bumangon, patay ka na. Kakausapin mo. Lagi mo siyang bibigyan ng kapangyarihan mo, huwag kang bumangon, you're dead. The only thing alive in me is the new man. And that new man is in the image of God. Nakalagay, after the image of God. Sabihin ko sa iyo, sabihin mo ng sarili mo, meron ako noon. Sabihin mo.
Ngayon, lalabas na siya. Ngayon, siya na mag-ooperate sa buhay mo. Sabihin mo, oh, old man, sabihin mo lang, kilala na kita ngayon sa buhay ko. Pag nagsasalita ka, babalik kita sa libingan mo. Mga kapatid, gusto laging bumangon yan? Oo. Pag may nakita kang taong hindi nagbayad sa'yo, babangon yun. O, di ba? Kahit pa bumangon, bigyan mo ng authority, stay where you are buried. Stay where you are buried. Manatili ka kung saan ka inilibing. Mga kapatid, anong ibig sabihin dito? Pag ikaw may meron ng gusto sa mga desire mo, naka-forward yan sa mga desire mo. Meron kang gusto. Alright? Yung mga gusto mo, imposible. Kasi sa created persona mo, ang daming imposible. Alam mo ba sa created persona mo, walang alam yan kung di mga imposible. Tanungin mo kung ano gusto niya. Wala siyang alam sa mga gusto niya. Ang alam niya, yung hindi niya gusto. Tanungin mo, ano gusto mo? Ito hindi ko gusto to. Ito hindi ko gusto to. Tinanong mo kung anong gusto, sinagot niya kung ano mang hindi niya gusto. Ganyan na kayo na-hypnotize. Tayong lahat yon. Tanungin mo, anong gusto mo sa buhay mo ngayon? Ayoko yung ganito. Kita mo, tinanong mo kung anong gusto sa buhay, at sinagot ko ayaw niya sa buhay niya. Naiintindihan niyo ba? Yung old man mo, wala nang gagawin mabuti yan. Kinakailangan na yan talagang mabigyan na ng isang malaking desisyon. Put off na siya. Sino nakakatanggap ng sinasabi ko? Mga kapatid, pag meron kang ginusto, alright, may ginusto ka. Anything, may ginusto ka. Healing. May ginusto ka. Travel abroad. May ginusto ka. Kahit imposible, ma-promote. May ginusto ka. Mag-asawa, magkaroon ng anak. Kahit sinasabing imposible, let me tell you something. Nakikinig kayo? Nakikinig kayo? Yes. Gamitin ninyo yung inyong kapangyarihan. Alam niyo ba kung ano ibig ko sabihin dito? Maniwala ka doon sa new man mo. There is the new man inside of you. Siya lang ang pakikinggan mo. Pag sinabi mo gusto ko to, yung new man mo sasabihin niyan, that is possible. Believe. Sasabihin niya, kaya natin yan. Sasabihin niya, makukuha natin yan. Sasabihin niya, kuha na natin yan. Mga kapatid, paniwalaan nyo. Paniwalaan nyo at pakinggan nyo lamang ang mga narinig nyo sa new man. Punta tayo sa new man. So put off former conversation, old man, and that you put on. Everybody say, put on! The new man, which is after God, is created in righteousness and true holiness. Ang maganda dito, you know what? Meron ka na yan. Now, doon sa picture natin dito, yung ginawa ko sa whiteboard, ang old man ay yung nasa loob mong subconscious na ginawa mong ikaw. Ang new man is yung spirit na nakwiken sa iyo, yun ang new man. Are you with me? So yung old man mo, yun ang mga naka-form sa subconscious mo, binuo mong ikaw yun. Kaya nangyayari yon kasi nasa loob ng subconscious mo, yun ang nagpo-project. Ngayon, patayin mo na yon para hindi na siya nagpo-project dito sa ibabaw ng mundo. Tinuruan ko kayo paano mabuhay sa ibabaw ng mundo. Kung ano ang nasa loob, yun ang pinoproject. Ang kailangan, yung new man, maglalagay ng bagong subconscious items na bubuin niya yung kanyang pagiging siya sa loob ng yung subconscious. Sino nakakaintindi sa sinasabi ko? Sana nakikita niyo yung larawan dito, picture, pero kung hindi man, ituro sa inyo ng mga leaders nyo. Mga kapatid, this is now your power. And what is your power? Your power is, pag yung new man mo ang nagsalita, there is power that will come upon you. Because nagsasalita ka na sa new man. This new man
is God in you. This new man is God in. Let's all stand up. Come on, let's all stand up. This time is the way to praise the Lord. Are you happy that there is God in you? Are you glad that God is working in you, through you, and as you? Are you ready to worship the Lord? Give the Lord a big hand. Come on, give the Lord a big hand. Little message again. Normally, I have 2 messages in a day. And this one is so short. Are you listening? Ilan dito ang blessed na? Pupunuin pa natin. Pakilagay mo nga, Martina, please. Can you just turn again sa Matthew? Matthew chapter 13. Napakahalaga nito. Matthew 13. Please. Kayo po sinasanay ko na ang mind ninyo ay tumalas. Parang advantage kayo habang nabubuhay kayo, kayo ay merong advantage. Hindi kayo parang nakatingin lang kung saan-saan. Alam niyo, pag kayo pupunta sa ibang lugar, maganda alam mo na yung lugar na nakita mo sa Google Map. Huwag ko kayo pupunta sa Waze. Mawa-waste ang inyong time. Tama, Pastor Rodel? Naalala ko pa si Pastor Rodel, ginamit niya yung Waze Pumunta ng Pampanga, dinaan ko saan-saan Pwede naman pala sa expressway, ginaya niya yung Waze. Mga kapatid, ang Waze, talagang Waze. Now, nandiyan na tayo, Martina? Matthew? Can you? Sa verse, what do you call this one? Verse 13, verse 12. Onward. Now, again, this is my few little message na lang before we end up at malapit na yung Pasko, no? Pakibasa. Your turn. 1, 2, 3. Just a minute. Ang sino mang mayroon, kung sino daw ang mayroon, for whosoever had. Next. Siya daw ang bibigyan. Look, siya ang bibigyan. Imagine mo, sa dibinong pamamaraan, meron ka na, bibigyan ka pa. Yan ang sabi ng Panginoon. Ulitin natin ha. One more time. Read. For. Next. Just imagine, hindi lang abundance, more abundance. Now let me always ask you, kailangan itaas mo kamay mo. Gusto mo ba yan? Taas mo kamay mo. Pinatataas ko kamay mo kasi gusto ko makita ng, yung earth kasi, ang earth, meron siyang consciousness. Kailangan nakikita niya. I mean, wala siyang mata, pero meron siyang tinatawag na, alright, vibrational frequencies, energy. So, pag lumalabas yung energy mo, nag-meet kayo, nakakakunik ka sa earth. At yung earth, meron siyang intelligence. Merong intelligence ang earth. Ang tawag natin dyan, intelligent creation. Nakapaloob tayo sa earth na merong talino. So, wag niyong kayong mag-iisip ng kung ano, kasi nasasambot niya ng earth. Now, so, more abundance. Then merong contrast, but. Now, read the next one, but. Teka muna, bakit parang hindi ko yata maintindihan, Pastor? Bakit? Kasi kung sino man ang wala. Di ba dapat yun ang bibigyan? Kaya nga tayo nagbibigay kasi wala siyang pera. Kaya tayo nagbibigay kasi pulubi siya. Kaya tayo nagbibigay kasi nagmamakaawa dahil wala siya. Teka, bakit iba yata yan? Kaya ako nagpapaliwanag sa inyo kasi nga, iba ang spiritual reality at iba yung physical. Kaya ako nandito para ipaliwanag sa iyo. Sino nakaintindi po? Malakpak sa Panginoon. Now, read again. But, come on. So, ano mangyayari sa kanya? Ibig sabihin, hindi na siya bibigyan at kung ano pa ang meron siyang hawak, kukunin pa. Now, para mabilis, kailangan pala meron ka. So paglalapit ka sa Panginoon, kailangan meron ka. Bago kanya bigyan.
Kadalasan sa atin, lumalapit tayo sa Panginoon pag wala. Kaya malalaman ninyo, karamihan sa lumalapit sa Panginoon na wala nakukuha. Totoo yan. Tingnan yung karanasan nyo. Tingnan nyo yung karanasan nyo. Kung namamalayan yung karanasan nyo, pag lumapit ka sa Panginoon, wala kang dala at wala ka talaga, hindi ka niya bibigyan. Kakaiba. So, maaaring sasabihin mo, gusto ko maintindihan, Pastor. Dapat lang. Dahil kapag mabubuhay ka pa sa ibabaw ng mundo at ikaw ay ignoramos, marami kang mamamali. Now, paliwanag. Ano ibig sabihin ng for whosoever hath? Ito yung meron ka. Alright. Pag tayo nagbibigay, una, punta tayo sa giving. Ako nagtataka, marami naman mga, tama no? Marami naman mga generous. Pero nagtataka ako, ang alam ko, pag generous ka, alright? Maraming babalik sa iyo. Totoo naman, sabi nga doon sa Biblia. Pero, mayroong doon maliit na, something na, kumbaga sa close, mayroong doon provision. Yung provision na yun ang importante. Sa pagbibigay mo, may provision. Hindi yung nagbigay ka lang. So marami nagbibigay, pero hindi nga umuunlad at hindi rin nababalikan at hindi rin umaasenso. Pero nagbibigay. Maliban pa doon sa hindi marunong magbigay lalo, ay di wala silang makukuha. Doon na ako nung pumupunta sa mga nagbibigay. Mga kapatid, pakinggan nyo maigi. Para hindi masayang ang pagbibigay nyo. At kung sakasakaling marunong kayo magbigay, itama nyo na ng tama. Ang kalakip doon na provision ay, whosoever hath. Ano yung question doon na, anong meron ka? Now, punta tayo sa sample. Marami mga malilinis ang puso na pag sinabing, magbigay tayo. Okay, pupunta na ako doon sa malinis ang puso. Sa mga pusong mga matitigas, hindi talaga marunong magbigay, lalo silang delikado. Pupunta tayo doon sa malinis ang puso, nakarinig. Nasabi na, pag nagbigay ka para sa Panginoon, ibigay mo. So, magbibigay sila. Pero sa pagbibigay nila, feel nila na sila'y mawawalan. Kasi, feel nila na ang pera nilang ito na yung natitira. So, nung nagbigay ka, ano yung present state ng consciousness mo? Ang present state ng consciousness mo, magbibigay ako mula sa pagiging wala ko. So therefore, ano ang ina-announce mo pag ikaw nagbibigay? Nagbibigay ka ng, wala akong pera, mahirap ako. So yun ang ina-announce mo sa iyong pagbibigay habang nagbibigay ka. At yun ang lumalabas. Kaya kahit nagbigay ka physically, pero yung ina-announce ng iyong spirit, nagsasalitang, magbibigay ako, kahit wala ako. So nilagay mo sa sarili mo, wala ka. You have no. You have none. Sana po naintindihan niyo ako, bagamat malinis ang paliwanag ko. Naintindihan niyo ako? Alright. Pangalawang halimbawa, nagbigay ka, pero parang na-obliga ka lang, na-oblige ka lang. Kasi alam mo yung salita ng Diyos at gusto mong pumasok ka doon, pero nalalaman mo mayroong bayarin ka, tapos ito yung pera mo, tapos ibibigay mo na parang nagsasacrifice ka at may kasamang obligasyon. So pag nagbigay ka, hindi ka nag-announce sa spirit mo na ikaw ay talagang nagbigay, kundi ginawa mo itong announcement na ako'y no-oblige lang. So yung frequency nilalabas mo sa buhay mo habang nagbibigay ka ay hindi ugma para maging isa kang abundant. Dahil ang pagbibigay ay isang physical na ginagawa, pero pakinggan nyo maigi, ang totoong tinatanggap ay yung frequency o yung faith o yung feeling na lumalabas sa iyo. Kaya maliwanag na sinabi ng Biblia na kapag ikaw ay magbibigay, kailangan puno ka ng kagalakan. Na hindi ka nauobliga, na hindi ka napipilitan. Bakit? Kasi mahalaga ang iyong state of your consciousness na dapat ay ganito. For whosoever hath. Pag ikaw magbibigay, dapat ang iyong state of your being ay isa ka ng mayaman.
Parang hindi lang. Ulitin ko ha. Isa ka ng mayaman. Huwag kang magbibigay mula sa state of being na mahirap ako. Bakit? Kapag nagbigay ka na sa feeling mo, ako nagbibigay kahit mahirap ako. Yun pa rin ang ina-announce mo, mahirap ako, mahirap ako. Samantalang sinasabi ko sa inyo, mayaman ako, I am rich. Pero yung pala, ang katotohanan, ito yung state of being mo. Kaya nga, sabi ko, humiwalay ka na sa old man, pumunta ka na sa new man. Sapagkat ang new man, ang kanyang sinasabi lang, I am rich. Lahat ng mga new man, ano sabi sa Loma? Ano sabi ng new man? Sabihin mo nga, yung new man, pasigaw mo yung new man mo. Sabihin mo ulit, 1, 2, 3. Yan ang new man mo. Now, nasa physical ka, kita mo yung mga calculation mo, money mo, natitira mo, meron ka pa mga tinatawag na obligasyon na babayaran, mga Judith. Si Judith, tama ba yon? Kilala mo si Judith. Saka si Juna. Ano ba yan? Bisaya ba to o Bisaya to? Ay, hindi naman niya malalaman na Bisaya, di ba, Sister Beth, no? Hindi nila malalaman. Mga kapatid, listen up. Kinakailangan, pag ikaw nagbibigay, ang lahat ng ginagawa mo, meron tinatawag na lumalabas na announcement. Nag-a-announce ka. At kung ano pina-announce mo, yun ang tinatanggap ng katalinuhan ng kalikahan, ang tinatawag na intelligent creation. Mga kapatid, ito yung sinasabi ko meron tinatawag na God's impersonal at God personal. Yung impersonal, ito yung mga naka-built-in na mga principles na naging isang law na magte-take effect sa atin because may cause and effect yun. Ang matalinong tao, kailangan maging kakampi niya yung mga law of sowing and reaping, law of abundance, meron din law of poverty doon, meron din law of success, may law of failure din doon. Pipili ka kung ano gusto mo. At yung mga yan ay na-activate mo sa pamamagitan ng nilalabas mong pananampalataya o vibration. Kaya pag magbibigay ka, are you listening? Ang ibinibigay mo, yung vibration mo habang nagbibigay ka. Maybe the amount is small sa mga mayayaman. Pero yung vibration mo, mayaman ako. Yung sa'yo, let's say, ang 100, malaki na sa'yo. Sa mga iba, maliit. Pero sa'yo, dahil maliit lang ang iyong kinikita, malaki yung portion ng 100. Pero pag binigay mo yon, huwag kang bibigay na para kang mahirap. Ibigay mo na, mayaman ka na. Pumunta ka, i-occupy, everybody say, i-occupy mo yung state of being na mayaman ka na. Hindi kayong yayaman pa lang, mayaman ka na. Doon sa mga gustong mga mayroong physical issues, huwag mo isipin gagaling ka, magaling ka na. Kailangan makarating ka na doon at ginadama mo na siya. Kaya mga kapatid, eto na, for whosoever hath, sino may hath, yung hath, meron ka nang tinanggap na mayaman ka na, bagamat hindi pa dumarating sa physical, pero sa spiritual, mayaman ka na. At least sa loob mo, alam mo ang Diyos, may provision sa iyo. Pag nagbigay ka, hindi ka mawawalan. Alam mo si Lord, binubuksan niya lang ang mga pintuan, ang mga lagusan, para hindi ka mawalan. Kung ang mga ibon, hindi na kinakailangan mag-isip kung saan sila kakain, paano sila magtatanim. Nabubuhay. Ikaw pa na nilikha niya ayon sa kanyang wangis at ayon sa kanyang, image, larawan. So, when you give, now let me tell you, one way lang ito, no? One muna. When you give, the most important thing there is how are you feeling when you give? Huwag kang mabibigay dito na mukha kang mahirap. Sino natuto? Dahil masasayang yung binigay mo. Kaya everything na binibigay mo rito, gusto ko, nagbibigay ka kasi mayaman na ako. Sasabihin mo, niloloko mo sarili mo, hindi. Ang sabi ng Panginoon, those who are poor, say
Say it again. Those who are poor, say I am. And those who are weak, say. And say, those who are not yet successful, say. Those who are still on the way, sabi mo, I have already reached. Nakarating na ako. Meaning to say, listen up. Okay? Sa buhay na ito, ang sino mang nakapunta kaagad sa gusto niya, at sino mang nakapunta doon sa gusto niya, at doon na siya nakatahan, bagamat naihiwalay at nandito pa yung physical niya, pero natuto na siyang tumira doon sa gusto niya, at nandoon ang kanyang state of being, feel niya na ang lahat ng meron siya doon. Mga kapatid, yung taong yon ang totoong marunong mabuhay sa ibabaw ng mundo. Pumalakpak kung gusto mo matuto. So, whosoever hath, sino gustong umasenso sa 2026 pa? O yun, gusto ko. Yung 2026, babahing kamay, huwag yung isipin na darating pa lang. Binubuhay mo na ang 2026 sa loob mo. Huwag mo sasabihin, darating yun. No! Nakarating na ako. Kaya, nandito na ang iyong karanasan, bagamat ang physical mo, nandito. Kaya may dalawa. Ang spirit mo, ang unang makakapunta, ang katawan, susunod. Kaya kung hindi ka marunong gumamit ng spirit mo, isa kang talunan sa ibabaw ng mundo. Alam niyo po ba, mga kapatid, hindi lang kayo rito niligtas ng Diyos para nila kayo pumunta sa impyerno. Ang liit na bagay niyan. Hindi impyerno lang yung pinakamalaking bagay sa buhay natin. Mga kapatid, napakalaga ng buhay mo every day sa ibabaw ng mundo. Ulitin ko. Sumigaw kayo kasama ko. Napakalaga ng bawat araw sa ibabaw ng mundo. Kaya kung ikaw'y buhay pa dito, napakahalaga. Now, sino ang nakikita niya sarili niyang buhay siya sa buong taon 2026? O, di buhay ka. Taas mo kamay mo, buhay ka. Baba. Now, huwag mo makita ang buhay ka lang. Sino nakakakita ang dami mo success sa 2026? Okay, baba. Sino nakakakita ang daming oportunidad? Teka muna. Oportunidad na mararanasan mo sa buhay mo. Hindi lang darating, mararanasan mo sa buhay mo. Taas ang kamay. Taas mo lang kamay mo, taas mo. Now, you know what? Ganyan ang mga makapangyarihan taong nabubuhay sa ibabaw ng mundo. Baba? Alam niyo, takot na takot si Satanas sa mga taong marunong tumingin at nandoon na kagad sila. Yan ang kinatatakutan ni Satanas. Ang gusto ni Satanas, kaya-kaya kayong bulungan, kaya-kayong suggestion. At kayo ay madaling makonvince. Ngayon, kayo ay mga matitibay na. May sarili na kayong nakikita sa loob ng isipan nyo. Ano man ibulong ng kaaway sa iyo, hindi ka matitinag. Kaya ngayon, tingnan mo 2026. Tingnan mo sa imagination mo. Sulat mo, 2026. Nakikita nyo 2026? Nakikita nyo? Tingnan mo sarili mo. Tingnan mo sarili mo. Tingnan mo sarili mo, tuwan-tuwa. Nakatawa. Tuwan-tuwa. Nakita mo, ha? Nakikita mo yung sarili mo, tuwan-tuwa. Nakataas ang kamay, nagpupuri sa Panginoon. Nagpapasalamat. 2026 yan. Bakit? Sapagkat lahat ng iyong mga pangarap ay isa na namang taong matutupad ang lahat ng pangarap. Now, read again for the last. Say again, for whosoever hath, anong meron ka? Ang meron ka, lagi ka nakakarating doon sa gusto mo puntahan. Hindi mo hintay na physical makapunta, spiritual pala nakapunta ka na, yun ang meron ka. So, wag kang lalapit sa Diyos na wala ka pang ganon. Because if you don't have that, you will not have. Kaya sa Panginoon, pag lalapit ka, Lord, nakita ko na kung sino ako, lumalapit ako sa iyo ngayon, dahil nakita ko na. Dahil diyan, ako ngayon nag-a-ask. Kaya ka nag-a-ask kasi meron kang kukunin.
Sino nakaintindi? Huwag kang mag-aas na hindi mo alam kung meron yun o wala. Hindi. Kaya ka nag-aas kasi alam mo meron. Nakapunta ka na. Kaya do not come before the Lord nang wala ka. For whosoever hath, to him, sino yung to him? Sabi mo, ako yun. Sino yung to him? Ulitin ko. Binibigyan kita ng pagkakataon para sabihin mo sa earth. Sino yung to him? Sabihin mo ako yun. Yung may authority. Yung parang, yung talagang anak ng Diyos. Sino yung to him? Nafe-feel ko na. One more time. Sino yung to him? Feel na feel mo ba? Yes. To him shall be? Sino yon? And he shall have more abundance. Sino yon? Isigaw mo! Iparinig mo sa diablo ang gustong lagi kang lansahin. Listen. Then, but whosoever hath not, ito yung mga taong walang nakikita. At ang lagi nakikita nila niya, wala ako yan. Hindi ko kaya yan. Naku, wala akong pera. Mga kapatid, huwag na kayo magsasalita na walang pera. Okay? Kausapin mo sarili mo. Sabihin mo sa sarili mo. Pangalan, Rene? Pangalan mo? Pangalan mo? Lakasan mo! Dito, tinuturuan ko kayo kausapin siya. Lakasan mo! Yun! Ganyan o yung mga Raden! Kausapin mo pa. 1, 2, 3. Mula ngayon, huwag mo sasabihin, wala ikaw pera. Mayaman ako. Come on. Mayaman ako. Victorious ako. Blessed ako. Favored ako. Mga kapatid, ganyan kailangan. Pag lumakad ka sa ibaba ng mundo, today, hindi ko sinasabi kayo maging mayabang, pero maging mayabang kayo. Mayabang bakit? Pag sinabi ko mayabang, confident, kasi walang Tagalog yung confidence eh. O tiwala sa sarili. E di may kayabangan pa din yung sa mata ng Pilipino. O di ba? Kasi ang alam lang natin lagi parang dungo. Mga kapatid, you need to be head up high because you know who is in you and God is in you. Pag hindi mo alam ang authority mo sa ibaba ng mundo, hindi ka rin kikilalanin ng nature ng earth. Kailangan sabihin mo sa nature ng earth, hoy, ako'y anak ng Diyos. And that's why ako ay master mo rin. Sabihin mo yon, master ka din. Para bang, naitutulak ko ba talaga kayo? Now, but whosoever had not from him shall be taken away even that he had. Mula ngayon, wala nang tatanggalin sa inyo. Mula ngayon, wala nang kukunin sa inyo. Bakit? Lagi kayong